Martial Peak, Kabanata 4141. Mabangis na pakikipaglaban kay Beiyushan. Si Beiyushan ay sumugod na parang isang mabangis na hayop, ngunit sinalubong siya ni Lu Zu ng direkta, ang kanyang aqua sword ay namumulaklak na may malambot na liwanag ng buwan. Mag-ingat, ang taong ito ay may pambihirang lakas, huwag mo siyang labanan ng direkta. Nagbabala si Yang Kai habang hawak ang Yuan Magnetic Divine Gourd. Si Beiyushan ay nabalot ng gininto ang liwanag, na parabang siya ay gawa sa ginto, ang kanyang mga braso ay nakakross sa harap niya, ganap na hindi pinapansin ang sword chi. Chi. Nang tamaan ng sword chi si Beiyushan, naharang ito ng kanyang protective barrier, at kahit na halos hindi na ito makalusot, nag-iwan lamang ito ng ilang mababaw na sugat sa kanyang katawan. Bagamat si Beiyushan ay simple-minded, siya ay ipinanganak na may pambihirang lakas at malakas na depensa. Bilang kapwa 4th grade Heaven Opening Realm, walang magawa sa kanya ang sword chi ni Lu Zu. Bagamat hindi na mabilang na mga taon silang tumira sa Star City, ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila ng direkta. Sa oras na ito, sumimangot si Lu Zu. Matapos harangin ang pagpatay kay Lu Zu, ilang hakbang lang ay dumating si Beiyushan sa kanyang harapan. Nakangiting masama, sinuntok niya ang mukha ni Lu Zu. Umatras si Lu Zu, sunod-sunod na gumuhit ng mga bilog gamit ang kanyang espada. Napapalibutan ng malalaking bilog ang maliliit na bilog, at ang maliliit na bilog ay pumapalibot sa mas maliliit na bilog ng espada, patong-patong, na tila walang katapusan. Ang mga lupon ng espada na ito ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Kahit na ang lakas ni Beiyushan ay hindi pangkaraniwan, at ang lakas ng suntok na ito ay sapat na upang makabasag ng isang bituin, hinaranggan pa rin siya ng hindi mabilang na mga lupon ng espada na ito. Sa sandaling siya ay nahulog sa mga ito, para siyang nasa kumunoy, at habang siya ay nagpupumiglas, lalo siyang lumubog, hindi maibigay ang kanyang lakas. Hindi lang iyon, maging ang mga galaw ni Beiyushan ay bumagal. Nang makita ito, hindi na nagdalawang isip si Yang Kai at agad na hinimok ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Gourd na sumugod patungo sa Beiyushan. Ang kapangyarihan ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Light ay walang hangganan, kaya hindi nang ahas si Beiyushan na maging pabaya at nagmamadaling hinimok ang kanyang world force na suportahan ang kanyang sarili. Dati, kapag hinimok ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Light, maraming low-grade Heaven Opening Realm ang makakalaban dito saglit, lalo pa si Beiyushan, isang mid-grade Heaven Opening Realm. Ang gintong liwanag ay kumikislap sa kanyang katawan, at ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light ay walang nagawa sa kanya. Hindi nagulat si Yang Kai. Sa lohikal na pagsasalita, sa kanyang kasalukuyang cultivation base, hindi siya dapat makialam sa isang labanan sa pagitan ng 4th grade Heaven Opening Realm martial artists. Ngayon na magagamit na niya ang Yuan Magnetic Divine Light para maubos ang lakas ni Beiyushan, lubos na siyang nasisiyahan. Ngayong si Zhao Baichuan at Chen Tianfei ay nakulong ng engranding hanay ni Yuhi, hanggat maaari siyang magsanib puwersa kay Lu Zu upang patayin ang Beiyushan na ito, mas malaki ang makukuha nilang kalamangan. Umalangaw ang galit na galit habang lumipad pabalik ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon. Dati, pinalipad sila ng mga suntok ni Beiyushan. Bagamat hindi sila gaanong nasaktan, lubos nilang napukaw ang kanilang mabangis na kalikasan. Ngayong muli silang sumama sa labanan, natutunan nilang dalawa ang kanilang aral. Hindi na sila lumapit kay Beiyushan. Ang isa sa kanila ay nagluwa ng apoy, habang ang isa naman ay nagburn ng malagkit na likido kay Beiyushan. Ang nagngangalit na apoy ay hindi kasing lakas ng first Yuan Magnetic Divine Light ni Yang Kai, ngunit ang mucus ng Earth Dragon ay mas epektibo. Ang uhog ng Earth Dragon ay lubhang kinakaing unti-unti, at nang bumagsak ito sa katawan ni Beiyushan, naglabas ito ng mainit na tunog habang ang gintong liwanag ay kumikislap ng husto. Nagngangalit si Beiyushan at umuungal ng paulit. Gusto niyang harapin ang Earth Dragon, ngunit hindi siya makawala mula sa mga pagpigil sa singsing ng espada ni Lu Zu. Kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai habang patuloy niyang ipinapaikot ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light. Sa sitwasyong ito, kung walang ibang paraan si Beiyushan, magtatapos lang siya ng karaingen. Gayunpaman, kung gusto niyang patayin siya, kailangan niyang dahan-daang maubos ang kanyang lakas. Ang sitwasyon ay deadlock sa ilang sandali. Lumipas ang oras, at sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay napagtanto ni Beiyushan na may mali. Mahigit kalahati na ng kanyang lakas ang nawala sa kanya, at kung hindi siya nagpatuloy ng ganito, mamamatay talaga siya dito. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang hamog, tanging mga tunog ng labanan na nagmumula sa loob ang kanyang naririnig, ngunit wala siyang makitang sinuman. Alam niya na ang head chief at si Chen Tianfei ay walang kapangyarihan na protektahan ang kanilang sarili sa sandaling ito, kaya walang paraan para matulungan siya.
Kasabay ng dagandong, biglang tumaas ang kanyang aura. Mag-ingat ka, sigaw ni Yang Kai. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang lumaki ang figure ni Beiyushan. Ang taong ito ay matangkad at matatag, isang buong ulo na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong tao, ngunit sa sandaling ito, gamit ang ilang uri ng secret technique, ang gininto ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay napalitan ng pulang dugong ilaw, at sa tunog ng mga buto, na dislocating, direktang nagbago ang Beiyushan sa isang maliit na higanteng ilang dosenang metro ang taas. Ang maliit na higanteng ito ay Maringal. Ang nakalantad na balat nito ay patuloy na nagsabog ng madugong ambon na nananatili sa paligid ng katawan nito. Naningkit ang mga mata ni Luzu nang makita niya kung gaano nakakatakot ang galaw ni Beiyushan. Bagamat kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para magamit ito, ang kanyang lakas ay tumaas ng higit pa sa kaunti. Ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Beiyushan, marahil ay mas mataas ng kaunti, ngunit pagkatapos gamitin ni Beiyushan ang secret technique na ito, halatang mas malakas siya kaysa sa kanya. Napalibutan pa rin ng sword ring si Beiyushan, na naghihigpit sa kanyang kalayaan, ngunit sa ilalim ng kamao ni Beiyushan, nabasag ang sword ring, na naging sanhi ng pag-ungol ni Luzu habang umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Kaagad pagkatapos, iniunat ni Beiyushan ang kanyang kamay at hinawakan ang Scarlet Flood Dragon na patuloy na lumalangoy sa paligid niya. Inindayog niya ang katawan ng Scarlet Flood Dragon at binasag ito sa katawan ng Earth Dragon. Ang dalawang mutated beast ay gamulong sa isang bola, ang kanilang mga aura ay lubhang nabawasan. Mabahong babae, papatayin kita. Nakalaya si Beiyushan at nagmamadaling pumunta kay Luzu, bumubuga ng mainit na hangin ang kanyang mga butas ng ilong. Si Luzu ay hindi nang ahas na maging pabaya, pinupunasan ang kanyang mahabang espada gamit ang kanyang mga daliri habang siya ay sumisigaw. Ang mahabang espada ay naging isang bahid ng liwanag at tumama patungo sa ulo ni Beiyushan. Itinaas ni Beiyushan ang kanyang kamay upang hawakan ito, ngunit habang ginagawa niya ito, isang butas ang lumitaw sa kanyang palad at umagos ang dugo. Nang makita ang mahabang espada na paparating sa kanya, hindi natarante si Beiyushan, sa halip ay dumura ng isang bibig ng dugo na tumama sa bahid ng liwanag. Sa isang malakas na kalansing, ang mahabang espada ay naalis. Ngumisi si Beiyushan at hinampas ang kanyang malaking palad kay Luzu. Bahagyang namutla ang huli at nagmamadaling umiwas, ngunit sa proteksyon ng Yuan Magnetic Divine Light ni Yang Kai, sa wakas ay nakatakas siya. Nang makaligtaan, agad na ibinaling ni Beiyushan ang kanyang ulo kay Yang Kai, ang kanyang mukha ay mabangis. Isang Emperor Realm Master lamang ang nangahas na maging walang pakundangan sa aking harapan. Ibigay ang iyong buhay. Talagang tinalikuran niya si Luzu at dumiretso sa Yang Kai. Matapos maging isang maliit na higanti, tila naapektuhan ang kanyang isip at madali siyang na-provoke. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tahimik na tumingin sa kanya. Mag-ingat ka, sumigaw si Luzu sa alarma, binawi ang kanyang mahabang espada at naghahanda sa pag-atake, ngunit huli na ang lahat. Nakatingin lang siya habang humahampas si Beiyushan kay Yang Kai. Sa sampal na ito, paano makakaligtas si Yang Kai, na isa lamang Emperor Realm Master? Halos italikod ni Luzu ang kanyang ulo, hindi makayanang panoorin. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw at ang aura ng isang banal na espiritu ay biglang umalangaw-ngaw. Kahit na ang aura na ito ay hindi kasing lakas ng kay Zujiayan, nagbigay ito ng pakiramdam na hindi ito mas mababa sa kay Zujiayan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, natigilan si Luzu. Kung saan nakatayo si Yang Kai, wala kahit saan si Yang Kai. Sa halip, lumitaw ang isang behemoth na may matayog na ulo at paa. Ang behemoth na ito ay natatakpan ng kaliskis ng dragon, may mga sungay ng dragon sa ulo, matutulis na kuko ng dragon, buntot ng dragon sa likod nito, at mga balbas ng dragon na lumilipad sa hangin. Pinuno ng dragon pressure ang hangin. Dragon Race, napatulala si Luzu. Ang maliit na higanteng si Beiyushan ay nagbagong anyo ay hindi maikli, ngunit sa harap ng gayong behemoth, ang pagkakaiba ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang apo at isang lolo. Walang paghahambing sa lahat, natigilan din si Beiyushan. Pagkatapos mag-transform sa isang maliit na higanti, siya ang palaging mababa ang tingin sa iba, ngunit ngayon, kailangan niya talagang tumangala. Isang malaking anino ang bumungad sa kanyang ulo, na sumasakop sa mundo habang ang isang dragon claw ay humahampas sa kanya. Agad na umungol si Beiyushan at itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo, na parang itinaas niya ang langit. Sa paggawa pa lang niya ng kilos na ito, ang Dragon Claw ay hamampas na. Sa isang malakas na putok, ang mundo ay nanginig at si Beiyushan ay wala kahit saan. Ang 100 metrong taas na maliit na higanti ay direktang sinampal sa lupa. Nanginginig ang magagandang mata ni Luzu.
Nang maisip niyang maayos na ang sitwasyon, ang nakakabaliw na dagandong ni Bei Yushan ay nagmula sa ilalim ng kuko ng dragon. Pagkatapos, dahan-dahang umangat ang Dragon Claw at dahan-dahang lumitaw ang figure ni Bei Yushan. Umuumbok ang mga kalamnan sa buong katawan habang pilit na binubuhat ang Dragon Claw ng buong lakas. Napakalakas na niya, at ngayong gumamit na siya ng secret technique, tumaas ang kanyang lakas sa ibang level. Kahit na naging kalahating dragon si Yang Kai, hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan sa isang paligsahan ng dalisay na lakas. Naging marahas ang aura ng World Force, at sa biglaang pag-angat, lumipad ang malaking katawan ni Yang Kai. Tumawa ng malakas si Bei Yushan. Ha, mabuti, muli. Para siyang nabaliw, hindi niya pinansin ang lahat at dirdiretsong sumugod kay Yang Kai, na parang gusto niyang makipagkompetensya muli sa lakas. Hinimok ni Lu Zhou ang kanyang sword chi na pigilan siya, ngunit pumikit siya dito, pinayagan ang sword chi na tumama sa kanyang katawan, na iniwan siyang puno ng mga sugat at dumudugo ng husto. Baliw ang taong ito, naisip ni Lu Zhou sa kanyang sarili, na hulaan na ang kanyang kalaban ay maaaring naapektuhan ng secret technique na iyon. Sa kabilang banda, bumawi si Yang Kai at tumingin sa ibaba kay Bei Yushan na nagmamadaling lumapit sa kanya, walang pakialam ang ekspresyon nito habang kinuyam niya ang kanyang Dragon Claw at sumuntok. Nagningning ang mga mata ni Bei Yushan at iniwas din niya ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Para sa kanya, ang ganitong uri ng labanan ay ang pinakakapana-panabik. Walang sino man sa mga kaaway na nakatagpo niya sa nakaraan ang handang makipagkumpetensya sa kanya sa mga tuntunin ng lakas, palagi silang tumatalon-talon na parang mga unggoy, na nagpapalungkot sa kanya. Mabilis na naglapitan ang dalawang kamao, ngunit ang isa ay napakalaki at ang isa ay maliit. Gayunpaman, ito ay kamag-anak lamang. Ang mga kamao ng maliit na higanti na higit sa 100 talampakan ang taas ay hindi masyadong maliit, lalo na kapag ang tuktok ng kamao ay napapalibutan pa rin ng mighty world force. Isang mahabang sibat ang biglang lumitaw, lumalaki habang umiihip ang hangin. Hinawakan ni Yang Kai ang malaking Black Dragon Spear, at sa isang dagandong ng dragon, ibinuhos niya ang kanyang lakas dito at marahas na itinulak ito palabas. Ang saya at pinanabik sa mga mata ni Bei Yushan ay agad na napalitan ng pagkabigla at galit. Kumukulo ang dugo sa paligid ng kanyang katawan habang siya ay umuungal. Gusto kong patayin ka. Sa kanyang galit, hindi siya umatras, bagkus ay sumulong, ang kanyang mga kamay ay umaabot sa Black Dragon Spear na parang gusto niya itong sakupin. Sa sandaling ito, sa isang malakas na kaluskos, isang lilang kidlat na kasing kapal ng isang balde ng tubig ay biglang nahulog mula sa langit, na sumabog sa ulo ni Bei Yushan. Ang kidlat na ito ay ibang-iba sa mga nauna, kapwa sa mga tuntunin ng kulay at kapangyarihan. Sa sandaling lumitaw ang kidlat na ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang nakapalibot na world energy ay nabawasan ng malaki. Malinaw na ginamit ni Yuhi ang maraming mapagkukunan ng kikiawlan para i-activate ang pag-ataking ito. Martial Peak, Kabanata 4142. Isang nagulat na Chen Tianfei. Ang pagkonsumo ay napakalaki, ngunit ang epekto ay napakalinaw. Si Bei Yushan ay nabalot ng lilang kidlat at agad na nanginig na parang salon. Tumindig ang balahibo niya. Ang kidlat ay gumagala sa kanyang katawan at nagpakalat ng ambon ng dugo, dahilan upang siya ay nanlamig sa kanyang kinalalagyan, hindi makagalaw. Sa sandaling ito, dumating ang Blue Dragon. Ang sibat ay bumaril tulad ng isang dragon, tumagos sa dibdib ni Bei Yushan at lumabas mula sa kanyang likod, direktang tumagos sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Bei Yushan nang hinawakan niya ang Blue Dragon Spear gamit ang dalawang kamay at itinapon ito sa likod niya. Ang puwersa sa likod ng paghagis na ito ay napakalakas na kahit si Yang Kai ay hindi na makahawak. Biglang may sumulpat na kamao sa kanya. Naramdaman ang aura ng kamatayan, ang puso ni Yang Kai ay umalangaw habang siya ay umungal. Dragon Shield. Ang selyo sa kanyang katawan ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag, at isang makalupang dilaw na enerhiya ang umapaw mula sa kanyang katawan, na nagiging isang solidong kalasag ng dragon pagkatapos ng isa pa, na humaharang sa pagitan nila ni Bei Yushan. Sa isang kisap mata, daan-daang kalasag ng dragon ang lumitaw, patong-patong. Bagamat napakataas ng kalidad ng Earth Attribute Yang Kai Condensed, dahil hindi pa siya nakalusot sa Heaven Opening Realm, isa lamang itong simpleng application ng Earth Attribute Force. Bagamat hindi mahina ang depensa nito, sa harap ng galit ng World Force ng isang 4th grade Heaven Opening Realm Master, hindi pa rin ito sapat. Kung hindi dahil dito, hindi siya makakatawag ng napakaraming Dragon Shields ng sabay-sabay. Ito rin ang dahilan kung bakit ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light ay hinarang ng ilang low-grade Heaven Opening Realm Masters. Kotse. Saan man dumaan ang kamao,
ang mga kalasag ng dragon ay sunod-sunod na nabasag, na parang gawa sa papel. Gayunpaman, kahit na ang mga kalasag ng dragon ay nabasag, hindi sila ganap na walang silbi. Kahit papaano, pinahina nila ang kapangyarihan ng kamao ni Beiyushan. Ang daan-daang kalasag ng dragon ay tumagal lamang ng 3 paghinga bago tuluyang nabasag. Ang kamao ay mabilis na lumawak sa larangan ng pangitain ni Yang Kai, na bumagsak sa kanyang tiyan. Ang dragon scales ay pinalipad habang ang malaking figure ni Yang Kai ay pinalipad, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang mga sugat sa hangin. Sa pagtitiis ng sakit, ipinatawag niya ang Yuan Magnetic Divine Gourd. Pagbukas ng lung, ang mayamang Yuan Magnetic Divine Light ay lumabas at tumangay patungo sa Beiyushan. Noong una, pagkatapos gamitin ni Beiyushan ang secret technique na iyon, lumawak ang kanyang katawan at tumaas ang kanyang lakas. Natakpan ng ambon ng dugo ang ibabaw ng kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi mapigil ang kanyang depensa. Gayunpaman, matapos tamaan ng kidlat ni Yuhi, bumagsak ang ambon ng dugo at lumitaw ang isang depekto sa kanyang depensa, na nagpapahintulot kay Yang Kai na magtagumpay. At ngayon, nagkaroon ng napakalaking butas sa dibdib ni Beiyushan. Ang harap ng kanyang dibdib ay ganap na nakapasok. Nabutas ang kanyang puso. Ang nasabing pinsala ay masasabing nakamamatay, ngunit hindi pa rin namatay si Beiyushan. Makikita kung gaano katibay ang kanyang sigla. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay bumuhos sa katawan ni Beiyushan sa pamamagitan ng butas na ito, na hinuhugasan ang kanyang laman at dugo. Si Beiyushan ay kumilos na parang wala siyang nararamdaman habang humahakbang siya patungo kay Yang Kai ng hakbang-hakbang, determinadong patayin siya. Ang sword chi ay nag-crisscross habang ang isang nakasisilaw na liwanag ng espada ay hamampes patungo kay Beiyushan. Sinubukan ni Lu Zu na pigilan ito, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Nakatingin lang siya ng walang magawa habang si Beiyushan ay sumugod kay Yang Kai, ang kanyang puso ay lumulukso sa kanyang lalamunan. Si Yang Kai ay malubhang nasugatan at hindi niya napanatili ang kanyang anyo ng dragon. Bagamat isang beses lang siyang sinuntok ni Beiyushan, kailangang malaman na ito ay isang strike mula sa 4th grade opening Heaven Burning Wrath. Mapalad si Yang Kai na hindi siya namatay. Sa pamamagitan ng pag-asa sa daan-daang mga kalasag ng dragon at sa lakas ng kanyang kalahating dragon na katawan, bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo sa oras na pinalipad siya. Ang maliit na higanti ay sumugod sa kanyang harapan, na ikinumpas ang kanyang kamao. Hindi umiwas si Yang Kai, sa halip ay tumangala na may walang pakialam na ekspresyon. Nang malapit nang tumama ang kamao na ito, biglang nanigas ang mga galaw ni Beiyushan, na sinundan ng isang malungkot na hiyaw. Ang maraming kulay na liwanag ay umapaw mula sa kanyang 7 siwang, at hindi lamang sa kanyang 7 siwang, kundi maging ang kanyang katawan ay namumulaklak ng maraming kulay na liwanag. Ang maraming kulay na liwanag na ito ay walang iba kundi ang Yuan Magnetic Divine Light na bumuhos sa kanyang katawan. Ang maraming kulay na liwanag na bumuhos ay nagpatuloy sa loob ng 12 paghinga bago unti-unting huminto. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay bali ni Yang Kai, ngunit si Beiyushan, na nakatayo sa harap ni Yang Kai, ay hindi na humihinga, nakatayo doon na parang estatwa na nakataas ang kamao. Sa susunod na sandali, sa isang malakas na kalabog, ang buong katawan ni Beiyushan ay naging isang pool ng dugo, na mamatay sa lugar. Ang puso ni Beiyushan ay tinusok ng sibat ni Yang Kai at siya ay nagdusa ng hindi maalis na pinsala. Patuloy din siyang inaatake ni Lu Zu, kaya ang mga naipong pinsala ay lubhang nakakatakot. Sa pamamagitan ng Yuan Magnetic Divine Light na nagdudulot ng kalituhan sa kanyang katawan, sinisira ang kanyang laman at mga meridian, pambihira na siya ay nakapagpatuloy hanggang ngayon. Pero sa huli, namatay pa rin siya. Nagpakawala ng mahabang hininga si Lu Zu, sa wakas ay napahinga niya ang tensyon na doon niyang puso. Ngayon lang, halos naisip niya na ang namatay ay si Yang Kai. Ang labanang ito ay masasabing napakahirap. Sa orihinal, parehong nasa 4th grade Heaven Opening Realm sina Lu Zu at Beiyushan, ngunit halos pare-pareho ang kanilang lakas. Sa one-on-one na labanan, hindi alam kung sino ang magwawagi. Sa panahon ng labanan, si Beiyushan ay tinulungan ng Spirit Array ni Yuhi, ang walang katapusang trump card ni Yang Kai, at ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon ay malaki rin ang naiambag. Noon lang nila nagawang patayin si Beiyushan dito. Ito ay salamat din kay Beiyushan gamit ang isang secret technique na nakaapekto sa kanyang isip. Kung hindi siya nakipaglaban hanggang kamatayan at sa halip ay tumutok sa pagtakas, maaaring hindi siya mapanatiling ni Yang Kai at Lu Zu dito. Sa kasamaang palad, kahit na ang paggamit ng secret technique ay lubos na nagpapataas ng lakas ni Beiyushan, pinutol din ito ang kanyang pagnanais na tumakas. Bilisan mo at gumaling ka.
Bahagyang umubo si Yang Kai at agad na nagpasok ng isang dakot ng spirit pill sa kanyang bibig bago umupo ng naka-cross-legged at inikot ang kanyang secret art para ayusin ang kanyang paghinga at pagalingin ang kanyang mga sugat. Bagamat namatay na si Bei Yushan, naroon pa rin sina Chen Tianfei at Zhao Baichuan. Kailangang patayin ang dalawang ito kahit anong mangyari. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanila maaari nilang tunay na sakupin ang lupain ng kikiyaw na ito. Ang mga pinsala ni Lu Zu ay hindi masyadong malubha. Sa nakaraang labanan, higit sa lahat ay gumagalaw siya at hindi nakalaban ni Bei Yushan ng direkta, kaya napanatili pa rin niya ang maraming lakas. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay tinugis ni Bei Yushan at nagtamo ng matinding pinsala. Sa kabutihang palad, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay pambihira din. Wala pang kalahating oras ay napatayo na naman siya. Hindi pa man siya tuluyang naka-recover, mayroon na siyang lakas para lumaban. Ang boses ni Yuhi ay pumasok sa tainga ni Yang Kai. Malinaw na binibigyang pansin niya ang labas ng mundo. Nakipag-usap sa kanya si Yang Kai saglit, nagpa siya sa isang plano, at pagkatapos ay sinabi kay Lu Zu ang mga detalye. Tumanggo si Lu Zu at kumurap-kurap ang kanyang figure, pagdating sa gilid ng fog. Hinawakan niya ang kanyang aqua cold sword patayo sa kanyang harapan. Sa isang pag-iling ng espada, ito ay naging libo-libong sword images, na ang bawat isa ay puno ng world force ng maliit na universo ni Lu Zu. Nang matapos niya ang kanyang paghahanda, isang matabang lalaki ang sumugod mula sa ulap. Sino pa kaya ito kundi si Chen Tianfei? Kinokontrol ni Yuhi ang spirit array at pinigilan ang dalawang Scarlet Star Headmaster gamit ang sarili niyang lakas. Ang labanang ito ay masasabing isang malaking tagumpay. Kung hindi niya siya pinakawalan, hindi makakatakas si Chen Tianfei mula sa hamog. Ang hitsura ni Chen Tianfei sa sandaling ito ay halatang sinadya ni Yuhi, tulad ng kung paano niya pinakawalan si Bei Yushan noon. Espesyal ang pamamaraan ng paglilinang ni Chen Tianfei. Ang kanyang katawan ng taba ay hindi isang pasanin, ngunit isang paraan ng proteksyon na siya ay umaasa sa upang mabuhay. Pero ngayon, halatang pamayat na ang matabang lalaking ito, at puno ng galos ang katawan. Malinaw, hindi siya nagkaroon ng magandang oras sa hamog. Sa orihinal, siya ay nahihilo sa hamog at hindi makita ang anumang bakas ng kaaway, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang liwanag, na naging sanhi ng pagkatulala ni Chen Tianfei. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang larangan ng paningin ay napuno ng libo-libong sword images. Nagulat si Chen Tianfei. Paanong hindi niya malalaman na nahulog siya sa isang bitag? Agad siyang huminga ng malalim at biglang lumaki ang katawan niya. Gumamit ng lihim na pamamaraan si Bei Yushan at mabilis na lumaki ang kanyang katawan, naging maliit na higanti na mahigit 100 talampakan ang taas. Si Chen Tianfei naman ay naging bola-bola. Wala sa kanya ang kamahalan ni Bei Yushan at mukhang sobrang nakakatawa. Binalot siya ng sword images, at walang tigil na umalangaw-ngaw ang mainit na tunog habang tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Nagtagumpay si Lu Zu sa isang hakbang na ito. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang katawan ni Chen Tianfei ay mabilis na nanlambot, tulad ng isang impes na lobo. Nang mawala ang 10,000 sword lights, si Chen Tianfei ay nakatayo sa pwesto, na puno ng dugo. Humihingal siya at may namumuong takot sa kanyang puso. Gayunpaman, ang mataba na ito ay bumalik na ngayon sa kanyang normal na anyo ng tao. Matagal nang nawala ang kanyang taba sa katawan, at ang mga damit na orihinal na malapit sa kanyang katawan ay naging lubhang maluwag. Murang babaeng Lu Zu, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ang mga mata ni Chen Tianfei ay puno ng galit. Solemn na ang mukha ni Lu Zu. Buhay ka pa. Siya ay nakahiga sa pagtambang sa labas ng hamog, inihanda ng maaga ang kanyang secret art. Akala niya ay maaari niyang direktang patayin si Chen Tianfei sa lugar, ngunit sino ang nakakaalam na sinisira lang niya ang taba nito. Ang resulta ay talagang nakakagulat. Una ay si Bei Yushan, at ngayon ay itong si Chen Tianfei. Si Che Xing at ang iba pang mga pinuno ay talagang hindi madaling pakitunguhan. Dati, nagawa niyang patayin ang magkapatid na Uyang at Madam Qin dahil sa kakayahan ni Yang Kai na baguhin ang kanyang hitsura. Nahuli niya sila, at sa lakas ng pagdurog ng 5th grade Heaven Opening Realm technique ni Yuhi, madali niya silang napatay. Mamatay para sa akin. Galit na galit si Chen Tianfei at sinuntok si Lu Zu. Malamig na bamantong hininga si Lu Zu. Ang kanyang mahabang espada ay sumayaw at tumusok, tumama sa dibdib ni Chen Tianfei. Gayunpaman, ang mahabang espada ay hindi naramdaman na tumusok ito ng anuman. Sa halip, parang walang laman. O hindi. Bumilis ang tibok ng puso ni Lu Zu, alam niyang nahulog siya sa isang bitag. Pinutol ng sword light ang kanyang damit, ngunit walang bakas ni Chen Tianfei. Pagkatapos niyang maging payat, ang kanyang mga damit ay naging maluwag na, natatakpan ang kanyang tunay na kinaroroonan.
Sa isang Golden Cicada shell na nalaglag, talagang nakatakas siya sa pag-atake ni Luzo. Pagtingala, si Chen Tianfei ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Yang Kai. Malinaw, binalak niyang hulihin muna si Yang Kai. Kailangang sabihin na ang isip ni Chen Tianfei ay mas matalas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya matatalo si Yuhi, at hindi rin siya katapat ni Luzo. Kung gusto niyang mabuhay, ang tanging paraan ay makuha si Yang Kai at gamitin si Yang Kai bilang bargaining chip. Upang mapagkakatiwalaan ni Zhao Baichuan at pamahalaan ang Qixing sa napakaraming taon, ang lakas ni Chen Tianfei ay hindi lamang ang kanyang taba. Nagmamadaling hinabol siya ni Luzo, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Umihip ang hangin at kulog sa kalangitan. Siguradong naramdaman ni Yuhi na nasa panganib si Yang Kai at nilayon niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng Great Array. Sandaling ito, nakipagkamay si Yang Kai at nagpatawag ng mahabang baging. May 7 gourds na may iba't ibang kulay sa baging. Mahimbing na natutulog ang mga lang, at nang inalog sila ni Yang Kai, agad silang gamulong sa isang bola, na naging maliliit na tao na may mga mata na inaantok. Ano ito? Nagulat si Chen Tianfei. Siya ay nasa 4th grade at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Land of Elders, kaya't hindi pa siya nakakita ng kakaibang bagay gaya ng puno ng ubas. Ang mahabang baging sa kamay ni Yang Kai ay muling nanginig, na tumusok sa 7 maliliit na tao. Ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements ay natipon sa baging, lumalaki at dumami ng walang katapusan. Nagiba ang aura ng World Force. Halos lumuwa ang mga mata ni Chen Tianfei sa kanilang mga socket habang siya ay bumulalas. 5th Grade Heaven Opening Realm. Mula sa baging ng Lang ay nagmula ang aura ng 5th Grade Heaven Opening Realm. Sa isang iglap, naramdaman ni Chen Tianfei na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Martial Peak, Kabanata 4143. Handa akong sumuko. Ang 7 maliliit na tao sa Lang ay tumutugma sa kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elements, at bawat isa sa kanila ay maaaring mag-alaga ng isang 5 Grade Heaven Opening Expert. Sa Land of Elders, ang lalaking may apelyidong Go, na pinili ng Divine Spirit na si Jinwo, ay nagpagana sa 7 maliliit na tao sa Lang at labis na ikinagulat ni Yang Kai. Gayunpaman, itinago niya ang isang trump card hanggang sa makapasok siya sa World Fruit at hinabol ni Yang Kai. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang trump card. Sa sandaling ito, ganoon din ang ginawa ni Yang Kai. Ang ubas ng Lang ay tumusok sa 7 maliliit na tao, at ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elements ay natipon sa baging. Ito ay kumikinang ng maliwanag at nakipag-ugnay sa isa't isa, na lumilikha ng isang siklo ng muling pagkakatawang tao na umunlad sa walang katapusang mga misteryo. Sa tulong ng kapangyarihan ng Heaven Opening ng Gourdvine, winalis ni Yang Kai ang baging kay Chen Tianfei. Nagulat si Chen Tianfei. Kung tutusin, isa lang siyang 4th Grade Heaven Opening Expert. Bagamat isang rank lang ang layo niya sa isang 5th Grade Heaven Opening Expert, ang kanyang tunay na lakas ay malayo sa isang 5th Grade Heaven Opening Expert. Kung hindi siya magiging ganoon kagalang kay Zhao Baichuan. Itinaas niya ang 2 kamay, inipon ang lahat ng kanyang lakas, at nagpadala ng mga anino ng palad sa buong kalangitan. Kasabay nito ay mabilis siyang umatras. Ang baging ng Lang ay tumawid, at ang mga anino ng palad ay gumuho. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Chen Tianfei, ang baging ay marahas na tumama sa kanyang katawan. Tapos na ang buhay ko. Umiyak si Chen Tianfei sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay mapula. Ngunit sa susunod na sandali, natuklasan niya na ang sitwasyon ay bahagyang naiiba sa kanyang naisip. Siya nga ay natangay ng baging, ngunit hindi siya nagdusa ng anumang malubhang pinsala. Ang aura na nagmumula sa Gourdvine ay nasa 5th Grade Heaven Opening Realm, ngunit ang tunay na lakas na maipapakita nito ay wala sa 3rd grade. Ang baging na ito ay malakas sa labas ngunit mahina sa loob. Hindi naman sa hindi sapat ang lakas ng Gourdvine, ngunit hindi sapat ang lakas ni Yang Kai, tulad ng kung paanong hindi sapat ang lakas ng lalaking pinangalanang Go. Kahit na mayroon siyang napakalakas na sandata, hindi niya magagamit ang buong kapangyarihan nito. Bumalik sa World of Fruit, kung ang lalaking may apelyidong Go ay nagawang i-activate ang Heaven Opening Realm power ng isang 5th Grade Heaven Opening Expert, hindi sana siya ang namatay, kundi si Yang Kai. Bagamat umasa si Yang Kai sa Golden Crow Casting Sun Dharma Divine Technique at nagawang makipagkumpetensya sa Low Grade Heaven Opening Realm, kapag nahaharap sa 5th Grade Heaven Opening, may unat lang niya ang kanyang leeg at masasaksak. Ang lalaking may apelyidong Go ay hindi magagamit ang buong kapangyarihan ng Gourdvine at pinatay ni Yang Kai. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay nasa parehong sitwasyon tulad niya, hindi magagamit ang buong kapangyarihan ng Lang Ubas. Gayunpaman,
hindi inakala ni Yang Kai na magagawa niyang patayin si Chen Tianfei gamit lamang ang mga baging ng Lang. Sapat na ang sandaling iyon ng pagpigil. Luzu. Bago pa makaatake muli si Chen Tianfei, sumigaw si Yang Kai. Nakahanda na si Luzu. Nang ipatawag ni Yang Kai ang Gourd Vine, na-activate na niya ang kanyang secret technique. Sa sandaling ito, biglang nahati ang glabela niya na para bang naging third eye. Mula sa kanyang glabela, isang kasing laki ng daliri na gininto ang sword na Chi ang biglang nalaslas. Glabella Sword. Ang lihim na pamamaraan na ito ay ang pinakamalakas na trump card ni Luzu. Noon, umasa siya sa hakbang na ito para halos patayin ang Scarlet Flood Dragon sa Great Cosmological Realm. Sa kabutihang palad, ang Scarlet Flood Dragon ay napakalaki at may bloodline ng Dragon Race, kaya matibay ang sigla nito. Gayunpaman, ang likod ng Scarlet Flood Dragon ay nalaslas, at ang ulo nito ay halos maputol. Nang maglaon, gumaling ito pagkatapos ng maraming araw ng paggaling. Sa matinding pakikipaglaban kay Beiyushan, hindi ginamit ni Luzu ang lihim na pamamaraan na ito dahil hindi ito maaaring gamitin sa kalooban. Sa halip, kailangan nito ng isang tiyak na tagal ng oras upang maipan, at hindi ito magagamit sa pangalawang pagkakataon sa maikling panahon. Iniwan niya ang lihim na pamamaraang ito para harapin si Chen Tianfei. Ang Sword Chi ay naglaslas mula sa kanyang glabela at agad na tumama sa likod ni Chen Tianfei. Bagamat hindi ito nakita ni Chen Tianfei, tila may mga mata siya sa kanyang likuran. Inikat niya ang katawan at nagmamadaling umiwas. Kasabay ng pagtilamsik ng dugo, isang malaking sugat ang agad na lumitaw sa balikat ni Chen Tianfei. Ang sugat ay isang talampakan ang haba at nakahilig pababa mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang dibdib. Halos makita ng isa ang kanyang pusong tumitibok at nanginginig na mga baga sa loob. Ang gayong sugat ay masasabing napakalubha, hindi pa banggitin na mayroon pa ring purong sword chi na nananatili sa paligid ng sugat, na patuloy na hinihiwa ang laman at dugo ni Chen Tianfei. Gayunpaman, kahit na ang sugat ay hindi magaan, ang taong ito ay buhay pa rin. Nadama ni Luzu na ito ay isang awa. Kung siya ay bahagyang lumipat sa kaliwa, ang ulo ni Chen Tianfei ay mapuputol. Gayunpaman, masyadong mabilis ang reaksyon ng Maldita na ito, at talagang naiwasan niya ang nakamamatay na suntok sa ganoong sitwasyon. Malubhang nasugatan, ang mga mata ni Chen Tianfei ay nanginginig at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi na siya naglakas loob na lumaban muli. Wala siyang pakialam sa headmaster na nakulong sa hanay. Tumalon siya at dumiretso patungo sa flow ng 7 openings array, halatang gustong makatakas sa lugar na ito. Sa tingin mo saan ka pupunta? Hinawakan ni Luzu ang kanyang espada at hinabol siya. Ang figure ni Yang Kai ay kumislap at direktang lumitaw sa harap ni Chen Tianfei, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Muling nanginginig ang baging na nasa kanyang kamay, naging mahabang latigo at hinampos siya. Kinagat ni Chen Tianfei ang kanyang mga ngipin at malakas na sumigaw. Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong mamatay. Ngayon lang, ginamit ni Yang Kai ang Gourd Vine, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga detalye ng baging. Sa makatuwid, hindi siya masyadong natakot sa sandaling ito. Habang nagsasalita siya, sumugod siya kay Yang Kai nang hindi umiiwas, itinaas ang kanyang palad upang salubungin ang baging ng Lang. Sa isang boom, bahagyang nanginig ang katawan ni Chen Tianfei. Sa puno ng Lang, ang 7 maliliit na tao sa puno ng Lang ay binugbog pabalik sa kanilang orihinal na anyo, at ang kapangyarihang hatiin ang langit ay nawala. Bagamat maginhawang gamitin ang bagay na ito, hindi ito maaaring magkaroon ng masyadong malakas na epekto. Kung hindi, ang mga maliliit na Lang ay masisira at mahimbing na natutulog, hindi na magagamit muli. Pinilit ni Chen Tianfei na ibalik ang Gourd Vine, at ang kanyang bilis ay muling tumaas. Binawi ni Yang Kai ang Gourd Vine at kinuha ang Black Dragon Spear, masayang sinabi. Chen Tianfei, ang 7 openings array ang magiging libingan mo. Huwag sayangin ang iyong pagsisikap. Habang nagsasalita siya, isang bilog na araw ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang araw ay makinang at nakasisilaw, at sa loob ng araw, naroon ang sigaw ng Golden Crow. Paano kung mayroon kang divine technique na Dharma Idol? Mamamatay ang mga humaharang sa akin. Napaungol si Chen Tianfei. Kahit na ang isang divine technique Dharma Idol ay mabuti, at sinabi ni Zhao Baichuan na ang divine technique Dharma Idol ni Yang Kai ay maaaring makipagkompetensya sa isang low-grade Heaven Opening Realm, si Chen Tianfei ay isang mid-grade Heaven Opening Realm. Sa mundo ng Heaven Opening Realm, ang mid-grade at low-grade ay dalawang ganap na magkaibang kaharian, tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Hanggat kaya niyang malusutan si Yang Kai at makalabas sa 7 openings array, makakatakas siya. Sa oras na iyon, saan siya hindi makakahanap ng masisilungan sa malawak na mundong ito. Sa kasamaang palad,
Tulad ng pagkakaroon ng Chishing ng matatag na posisyon, si Yang Kai ay lihim na nagplano laban sa kanya, na naging dahilan upang mawalan siya ng inisyatibo at maging ang marami sa kanyang mga pinuno ng pamilya ay nailibing dito. Labis ang pagkamuhi ni Chen Tianfei kay Yang Kai na kahit na ang tubig ng 3 ilog at 5 lawa ay hindi ito maanod. Biglang may kumatok ng malakas. Ang mga talukap ni Chen Tianfei ay kumaibot, at nang tumangala siya, ang kanyang paningin ay napuno ng kidlat. Sa kalangitan, isang higanteng kidlat ang bumagsak patungo sa kanya. Sa kritikal na sandali, hinati ni Yuhi ang kanyang atensyon para tumulong. Kinokontrol niya ang kapangyarihan ng hanay at nagawang bitag kapwa sina Zhao Baichuan at Chen Tianfei mag-isa. Ngayong si Zhao Baichuan na lang ang natitira sa hamog, natural na niya itong nakayanan ng madali. Palagi niyang binibigyang pansin ang labas ng mundo, hindi kumikilos, ngunit kapag ginawa niya ito, puputulan niya ang landas ng kaligtasan ni Chen Tianfei. Habang bumagsak ang kidlat, sinubukan ni Chen Tianfei na umiwas, ngunit ang bilis ng kidlat ay masyadong mabilis para makaiwas siya. Habang ang kidlat ay bumagsak sa kanyang ulo, si Chen Tianfei ay agad na nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Nagkidlat sa buong katawan niya habang nanginginig. Ang malaking sugat sa kanyang balikat ay agad na nagbuga ng amoy ng sunog na karne. Sa sandaling ito, sinugod ni Yang Kai ang kanyang sibat. Sa dulo ng Asher Dragon Spear, ang Golden Crow Casting Sun Divine Technique Dharma Idol ay naglabas ng nakakatakot na aura, na ganap na sumasakop kay Chen Tianfei. Hong Longlong. Isang figure ang mabilis na nahulog mula sa langit. Nasa sorry siya at hindi stable ang aura niya. Sino pa kaya ito kundi si Chen Tianfei? Una, nawala lahat ng taba niya mula sa pamatay na galaw ni Luzo, nawala ang pinakamalakas niyang depensa. Pagkatapos, siya ay malubhang nasugatan ng Mind's Eye Sword. Sumunod, nasugatan siya ng control array ni Yuhi. Kaagad na matagumpay ang Golden Crow Casting Sun ni Yang Kai. Sa mahigpit na pagsasalita, ang pag-atake ni Yang Kai ay icing lang sa cake. Bagamat pambihira ang Golden Crow Casting Sun, hindi sapat ang pundasyon ni Yang Kai. Sa normal na mga pangyayari, madaling makalusot si Chen Tianfei sa Divine Technique Dharma Idol. Gayunpaman, nahihilo siya nina Luzo at Yuhi, na nagpapahintulot kay Yang Kai na samantalahin siya. Sa isang boom, bumagsak si Chen Tianfei sa lupa, kaagad na lumikha ng isang malaking bunganga. Nang hindi na siya hinintay na bumangon, si Luzo ay nakacharge na. Tumayo si Yang Kai sa kawalan at tumingin sa ibaba. Inalis niya ang Asher Dragon Spear at dahan-daang bumuga ng bibig ng maputik na hangin. Napagpasyahan ang kinalabasan. Si Chen Tianfei ay nagdusa ng matinding pinsala at wala pang 70% ng kanyang lakas ang natitira. Sa kabilang banda, si Luzo ay hindi nakakonsumo ng maraming enerhiya, kaya ang pagkatalo sa kanya ay hindi isang problema. Sa pakikitungo kay Chen Tianfei, ang tanging natitira ay si Zhao Baichuan. Sa harap ni Yuhi, na kumokontrol sa array, walang paraan si Zhao Baichuan. Ilang sandali lang ay natalo siya at namatay. Sa pagtingin sa napakalaking Seven Corners Land na ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng kakaiba. Matapos tumalon mula sa tanikala ng sansinukob at makarating sa 3,000 mundo, ito ang unang lugar na siya ay nanirahan. Dahil sa samot-saring pagkakasalubong niya rito, wala man lang siyang nikatiting na magandang impresyon sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa ilalim ng iba't ibang pagkakataon, ang 7 Openings Land na ito ay talagang mahuhulog sa kanyang mga kamay. At lahat ng ito ay salamat sa Array Jade Pendant na ibinigay sa kanya ni Shu Huang bago siya mamatay. Ang mga pangyayari sa mundo ay hindi mahuhulaan. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Sa lugar na ito, magkakaroon siya ng isang lugar upang manatili sa labas ng mundong ito. Kahit na ang First In ay hindi masama, si Senior White at ang iba pa ay gusto siya, at inalagaan siya ng Lady Boss, ito ay puwersa pa rin ng iba kung tutuusin. Kung gusto niyang ilabas ang mga tao mula sa Star Boundary sa hinaharap, kailangan niyang magkaroon ng base. Ang 7 Openings Land na ito ay nagkataon lamang na matugunan ang kanyang mga kinakailangan. Tila hindi siya nagmamadaling bumalik sa First In, kundi bumalik sa Star Boundary. Nakuha na niya ang mga ugat ng World Tree, kaya oras na para makita kung kapakipakinabang ang mga ito sa Star Boundary. Habang iniisip niya ito, biglang sumigaw si Chen Tianfei. Sumusuko na ako, huwag mo akong patayin, handa akong sumuko, Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita si Chen Tianfei na nasa sobrang kahabag-habag na kalagayan. Pinigilan siya ni Luzo hanggang sa hindi na niya maiangat ang ulo. Maraming sugat sa kanyang katawan, at basang-basa siya sa dugo. Hindi nagtagal ay napatay siya sa lugar. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, wala siyang pakialam sa kanyang dignidad at mukha at agad na sumuko.
Sumimangot si Luzo at pinabagal ang kanyang pag-atake, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Yang Kai na may nagtatanong na ekspresyon. Hindi natin si Yang Kai at walang pakialam na sinabi. Chen Tianfei, natatakot ako na huli na ang lahat para sumuko ngayon. Higit pa rito, kahit handa kang sumuko, wala akong kakayahang tanggapin ka, kaya mangyaring mamatay ka agad. Kilalang kilala niya ang kanyang sarili. Isa lang siyang Emperor Realm Master, kaya paano niya makokontrol ang 4th Grade Heaven Opening Realm? Martial Peak, Kabanata 4144, Listahan ng Katapatan. Kung ang cultivation ni Chen Tianfei ay mas mababa kaysa sa kanya, maaaring nakapagtanim si Yang Kai ng ilang uri ng hadlang sa kanyang dawsil, ngunit ang mataba na ito ay isang 4th Grade Heaven Opening Realm Cultivator. Kung ikukumpara kay Yang Kai, walang ganoong paraan si Yang Kai. Higit pa rito, nakapatay na siya ng napakaraming tao mula sa Qixing sa pagkakataong ito, paanong si Chen Tianfei ay walang sama ng loob sa kanyang puso. Madaling iligtas ang kanyang buhay ngayon, ngunit ang mga kahihinatnan ng kanyang paghihiganti sa hinaharap ay mahirap hulaan. Nang marinig ito, naglunsad ng panibagong pag-atake si Luzo, na pinilit si Chen Tianfei sa isang mapanganib na sitwasyon, lumakad sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, na posibleng mamatay anumang oras. Namutla sa takot ang mukha ni Chen Tianfei. Alam niya na kung hindi niya mababago ang isip ni Yang Kai, sa pagkakataong ito ay talagang mapapahamak siya. Sa pag-iwas sa pagpatay kay Luzo, mabilis siyang sumigaw. Mayroon akong Loyalty and Righteousness Manual. Handa akong ialay ito kay Master para ipakita ang aking sinseridad. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang Loyalty and Righteousness Manual, ngunit ang mga mata ni Luzo ay kumislap sa pagkagulat nang marinig niya ito. Ang Loyalty and Righteousness Manual ay nasa iyong mga kamay. Natarante si Yang Kai at tinanong siya ng isang Divine Sense message. Matapos ipaliwanag ni Luzo ang mga epekto ng Loyalty and Righteousness Manual, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at itinaas niya ang kanyang kamay. Iligtas ang kanyang buhay. Agad na sinuot ni Luzo ang kanyang espada. Mapatla ang mukha ni Chen Tianfei habang hinahabol ang hininga. Bumaba si Yang Kai mula sa langit at lumapag sa tabi ni Luzo, nakatingin kay Chen Tianfei at nagtanong. Nasaan ang Loyalty and Righteousness Manual? Isang bakas ng pag-aatubili ang sumilay sa mga mata ni Chen Tianfei, ngunit mabilis niyang kinuha ang isang librong kasing laki ng palad mula sa kanyang space ring at itinaas ito ng 2 kamay. Narito ang Loyalty and Righteousness Manual, Master, pakisuyong tingnan. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at ang Loyalty and Righteousness Manual ay lumipad sa kanyang kamay. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng libro sa pagpindot. Ang aklat na ito ay tila ginawa mula sa balat ng isang uri ng kakaibang hayop. Makapal ang libro at may nakasulat na 3 malalaking salita sa pabalat nito. Loyalty and Righteousness Manual. Binaliktad ito ni Yang Kai at nalaman na ang Loyalty and Righteousness Manual ay mayroon lamang 9 na pahina, bawat isa ay blanko. Bukod dito, may maliit na sungay ng hayop na halos kasing laki ng daliri, na parang isang maliit na kawayan. Maging ito ay ang Loyalty and Righteousness Manual o ang maliit na sungay na ito, parehong mahinang naglabas ng aura ng isang Divine Spirit. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Ang Loyalty and Righteousness Manual na ito ay pino mula sa Divine Spirits, at hindi niya maiwasang magtaka kung sinong makapangyarihang eksperto ang gumawa nito. Kailangang malaman na ang bawat Divine Spirit ay maihahambing sa isang high-grade Heaven Opening Realm kapag sila ay nag-mature. Napakahirap na pumatay ng isang Divine Spirit, lalo pa itong gawing artifact. Na parang napapansin ang mga pagdududa ni Yang Kai, ipinaliwanag ni Luzo. Ang Loyalty and Righteousness Manual na ito ay ginawa mula sa balat at laman ng XCG. Ito ay may kakayahang makilala ang tama at mali, at makilala ang katapatan at pagtataksil. Binabati kita, Master, XCG. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Natural na alam niya ang pangalang ito. Isa rin itong Divine Spirit at medyo high grade sa Divine Spirit Manual. Nabalitaan na ang galit na mga mata ng XCG ay maaaring makilala sa pagitan ng tama at mali, mabuti at masama, tapat at taksil. Ito ay lubos na patas, kaya hindi nakakagulat na ang isang artifact na pino mula sa katawan ng XCG ay magkakaroon ng ganoong epekto. Nagpatuloy si Luzo. Ilang libong taon na ang nakalilipas, may isang tao na tinatawag na Loyalty and Justice Demon na ginamit ang Loyalty and Righteousness Manual na ito para alipinin ang isang grupo ng Heaven Opening Realm at gumawa ng kalituhan sa 3,000 mundo. Sa huli, ito ay ang makapangyarihang Heavenly Paradise expert na Sam Iris sa kanya. Gayunpaman, bagamat namatay ang Loyalty and Righteousness Manual, ang Minor Universe World sa kanyang katawan ay hindi gumuho at sa halip ay nawala sa kawalan.
200 taon na ang nakalipas, may nakatuklas ng clue na ito sa Star Market. Noong panahong iyon, nagsanib puwersa ang Sword Pavilion, Thunderlight, at Crimson Star para hanapin ang Loyalty and Righteousness Manual Minor Universe World. Bagamat matagumpay silang nakapasok, hindi nila mahanap ang Loyalty and Righteousness Manual. Akala ng lahat ay ang Loyalty and Righteousness Manual ay nawasak o ninakaw ng mga tao ng Heavenly Paradise, ngunit sino ang mag-aakala na ito ay mahuhulog sa iyong mga kamay? Bahagyang tumango si Yang Kai at makahulugang sumulyap kay Chen Tianfei. Malamang na hindi alam ni Zhao Baichuan ang tungkol sa Loyalty and Righteousness Manual na ito, kaya tila hindi ganoon katapat ang napakataba na ito kay Zhao Baichuan. Ngunit muli, kung siya ay talagang tapat, bakit hindi niya pakialam ang buhay at kamatayan ni Zhao Baichuan at tumakbo para sa kanyang buhay na mag-isa ngayon? Paano ko gagamitin ang bagay na ito? Tanong ni Yang Kai. Nang hindi na hinintay na magpaliwanag si Lu Zu, sinabi ni Chen Tianfei. Hanggat iniiwan ng hamak na ito ang kanyang pangalan at aura, makokontrol ni Master ang aking buhay at kamatayan. Upang mabuhay, si Chen Tianfei ay lalabas ng todo. Bagamat pagkatapos na iwan ang kanyang pangalan at aura sa Loyalty and Righteousness Manual, ang kanyang buhay at kamatayan ay kontrolado ng iba, ito ay mas mabuti pa rin kaysa dito ay pinatay. Kung isang araw ay magdadalawang isip ka. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Chen Tianfei. Talagang hindi. Kung darating talaga ang araw na iyon, kailangan lang gamitin ni Master itong Zaizi Horn para putulin ang pangalan ko at ang hamak na ito ay mamamatay kaagad. Ngunit ang aking paglilinang ay mas mababa kaysa sa iyo. Ipinakita ni Yang Kai ang isang awkward na ekspresyon. Kahit na ang Loyalty and Righteousness Manual na ito ay mabuti, mahirap igarantya na walang anumang aksidente. Hindi dapat. Hindi masyadong sigurado si Chen Tianfei. Bagamat nag-eksperimento siya sa Loyalty and Righteousness Manual matapos itong makuha, ang paksa ng eksperimento ay may mas mababang cultivation kaysa sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na gamitin ang mahina para alipinin ang malakas. Nag-isip sandali si Yang Kai. Ang pagpatay kay Chen Tianfei ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, ngunit kung siya ay maiwang buhay, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng lahat, si Chen Tianfei ay isa ring 4th grade Heaven Opening Realm, kaya siya ay isang mahusay na puwersang panlaban. Ang pinakamahalagang bagay ay ang taong ito ay namamahala sa Crimson Star sa loob ng maraming taon, kaya kitang-kita na siya ay isang talento sa lugar na ito. Kung dumating ang mga taga-Star Boundary, tiyak na kakailanganin nila ng mag-aalaga sa kanila. Bagamat mayroong Head Chief Hua Qingxi at Second Chief Bayan Yuking sa High Heaven Palace, hindi sila pamilyar sa 3,000 Worlds, kaya kung may tutulong sa kanila, makakapag-integrate sila sa lalong madaling panahon. Ang mataba na ito ay isang magandang kandidato. Hindi nagtagal, nagpa siya si Yang Kai, binuksan ang Loyalty and Righteousness Manual, at sinabing, "Iwan ang iyong pangalan." Ang nag-aalalang puso ni Chen Tianfei ay agad na lumuwag, at lumuha siya ng pasasalamat. "Salamat, Master, sa hindi mo ako pinatay. Ang abang lingkod na ito ay maglilingkod sa Master ng buong lakas." Si Lu Zu ay tumingin ng panghahamak sa gilid, ngunit si Chen Tianfei ay nagkunwaring hindi ito nakita. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, kinagat ang kanyang daliri, pilit na inilabas ang kanyang blood essence, at isinulat ang kanyang pangalan sa unang pahina ng Loyalty and Righteousness Manual. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai na ang Loyalty and Righteousness Manual sa kanyang kamay ay may magandang koneksyon kay Chen Tianfei, at alam niya na ang Loyalty and Righteousness Manual ay gumanap ng isang papel. Ang pinakabihirang bagay ay ang Loyalty and Righteousness Manual na ito ay hindi nangangailangan sa kanya na pinuhin ito, at hindi ito magdudulot sa kanya ng anumang pasanin. Gayunpaman, ito rin ay isang sagabal. Kung hindi niya ito mapino, nangangahulugan ito na ang sinumang kumokontrol sa Loyalty and Righteousness Manual ay makokontrol ang buhay at kamatayan ni Chen Tianfei. Pagkatapos sumuko, ang saloobin ni Chen Tianfei ay naging mas magalang, at agad siyang sumigaw na tulungan si Yu He sa pagpatay kay Zhao Baichuan upang ipakita ang kanyang sinseridad. Hindi tumanggi si Yang Kai, at hinayaan siya at si Lu Zu na tumulong. Ang mga dagandong ay patuloy na nagmumula sa hamog, na sinamahan ng galit na sigaw ni Zhao Baichuan. Wala pang kalahating oras, nawala ang hamog, nakilala ang 4 na tao. Bahagyang namutla ang mukha ni Yu He, ngunit hindi ito seryoso. Ang ibabang bahagi ng tiyan ni Lu Zu ay may madilim na pulang sugat, tumutulo ng dugo, at si Chen Tianfei ay nakahiga sa lupa, humihingal. Ang anyo ni Zhao Baichuan ay tuwid, nakatayo sa pwesto, ngunit walang sigla, at ang kanyang mga mata ay dilat.
Bagamat may tulong sila ng Great Array, at napatay nilang tatlo si Zhao Baichuan, hindi maliit na bagay ang huling pakikibaka ng 5th Grade Heaven Opening Realm bago ang kamatayan. Gayunpaman, si Zhao Baichuan ay namatay sa huli. Namatay siya sa lupain ng Kikiaw. Isang aura ng World Might ang kumalat mula sa kanyang katawan, pinupuno ang paligid at pumasok sa kawalan. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na may dagdag sa lupain ng Kikiaw. Napansin na niya ang hindi pangkaraniwang bagay na ito noon pa man. Nang mapatay niya ang iba pang 4th Grade Heaven Opening Realm, naganap din ang ganoong sitwasyon. Sa bawat oras na sila ay mamatay, ang mini-universe world sa kanilang mga katawan ay babagsak, at ang World Might ay mawawala. Gayunpaman, kahit na napansin ito ni Yang Kai, wala siyang oras para bigyang pansin ito. Sa sandaling ito, maingat na naramdaman ito, nagulat siya nang makitang ang World Might na ibinubugo mula sa katawan ni Zhao Baichuan ay nagpatibay sa lupain ng Kikiaw. Nagulat siya sa natuklasang ito. Mukhang kailangan niyang bumalik at tanungin si Yuhi kung ano ang nangyayari. Sa isang mahusay na labanan, lahat ng Crimson Star Heaven Opening Realm ay napatay maliban kay Chen Tianfei na sumuko. Ang natitirang mga sundalo ay matagal nang tumakas. Ang labanan dito ay nagdulot ng sobrang ingay, kaya natural na napansin nila ito at hindi nang ahas na manatili. Sinasamantala ang oras na abala si Yang Kai at ang iba pa, umalis sila sa lupain ng Kikiaw. Ayaw ni Yang Kai na manatili sila rito. Ang ilang mga sundalo ay hindi isang banta, kaya hindi na kailangang matakot. Ngayon, kanya na ang lupain ng Kikiaw. Ang kawawang Zhao Baichuan ay nagmamay-ari lamang ng lupain ng Kikiaw sa loob ng isang araw bago ito nagpalit ng mga may-ari. Kailangang sabihin na ito ay isang malaking kabalintunaan. Si Chen Tianfei ay hindi patay, ngunit siya ay naging balat at buto, nakakaawa sa sukdulan. Lahat ay gumaling sa kinaroroonan nila. Si Yuhi ang pinakamabilis na nakabawi. Hindi siya nagdusa ng anumang malubhang pinsala, ngunit ang labanan ay nakaubos ng labis na lakas ng kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang niya kinailangan na bitag si Zhao Baichuan, kailangan din niyang bigyang pansin ang labas ng mundo. Noong nag-aaway sina Yang Kai, Lu Zhu, Bei Yushan, at Chen Tianfei, lahat ito ay salamat sa kanyang tulong. Sa una, hindi niya naiintindihan kung bakit nagbago ng panig si Chen Tianfei, ngunit pagkatapos makita ang Loyalty and Righteousness Manual, agad niyang naunawaan. Sa bagay na ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagdadalawang isip ni Chen Tianfei, maliban kung ayaw na niyang mabuhay. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong magtanong tungkol sa dati niyang pagdududa. Bahagyang ngumiti si Yuhi. Ang isang Heaven Opening Realm ay may miniature universe world sa loob ng kanilang katawan. Bagamat ang miniature universe world na ito ay hindi isang tunay na mundo, bahagi pa rin ito ng mundo. Matapos mamatay ang isang Heaven Opening Realm Cultivator, ang miniature universe world na ito ay gumuho, at ang World Might ay lalabas. Ang World Might na ito ay lubhang kapakipakinabang sa anumang lugar. Kunin ang lupain ng Kikiaw halimbawa, maaari nitong palakasin ang pundasyon ng lupain ng Kikiaw at palawakin ang lugar nito. Kaya ba nito? Napatulala si Yang Kai. Ngumiti si Yuhi. Siyempre pwede. Kung hindi, saan sa palagay niyang master nagmula ang Paradise Lands na iyon? Hindi sila ipinanganak na malakas, ngunit lumaki paunti-unti. Ang mga henerasyon ng mga eksperto ay namatay sa kanilang sariling pinagpalang lupain, gamit ang kapangyarihan ng mundo upang palakasin ang kanilang sariling pundasyon. Pagkaraan ng hindi mabilang na mga taon, ang laki at pundasyon ng mga pinagpalang lupaing iyon ay maaaring maabot ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Kung ganoon nga, hindi ba magiging Paradise Land din ang lupain ng Kikiaw balang araw? Kahit na iyon ang kaso, kung gusto mong gawin iyon, kakailanganin mo ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon. Sinabi ni Yang Kai, kung makakita ka pa ng ilang Heaven Opening Realm na papatayin. Napaawang ang labi ni Yuhi. Iyan ay makakasakit sa maraming tao. Alam ni Yang Kai na ito ay isang hindi makatutuhanang ideya, ngunit ito ay isang paraan din. Ang kasalukuyang lupain ng Kikiaw ay hindi bababa sa 10% na mas malakas kaysa dati. Ang mga salita ni Yuhi ay nagpasaya kay Yang Kai.